Ininspeksyon ng presyo ng bigas at gulay sa isang palengke sa Las Piñas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa mga pag-ulan, pero ang good news ay bumababa na ang presyo ng imported rice at maaaring sumunod na rin daw ang presyo ng local rice. Sa price monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong araw dito sa Las Piñas Public Market, kapansin-pansin ang pagbaba ng presyo ng bigas. May mabibili ng imported rice na 40 pesos kada kilo o mas mababa pa sa tinakda noon na price cap na 50 pesos. Kaya naman hindi na raw kailangan pang i-extend ang price cap sa imported rice na una nang inirekomenda ng DA na palawigin. Hindi na rin daw kailangan magkaroon ng import ban kahit umaabot na sa 3.3 million metric tons ang imported rice sa bansa dahil kailangan ng buffer stock bilang paghahanda sa El Nino. Ang mahalaga raw, mapabilis ang bentahan ng benting bigas para mapaluwag ang mga bodega ng NFA at makapamili sila ng palay para sa harvest season. Samantala may mga gulay na maaaring tumaas ang presyo ng ilang araw o linggo dahil sa mga pag-ulan pero bababa rin daw agad. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang NFA is ready to buy rice. We are ready to buy 500,000 tons of palay pala from our farmers. Hindi kagaya last year, punong-puno lahat ng warehouse namin. Ang instruction sa NFA, dapat by September, halos wala nang laman ng mga warehouses nila. At tuloy-tuloy natin. Kaya nga importanteng yung pataasin namin yung volume sa 20 peso na rice para nga mabakante yung mga warehouse at makabili kami sa tamang presyo. Samantala, Rafi, ayon naman sa Department of Trade and Industry, kahit na nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, ay wala pa naman daw mga manufacturers na humihirit ang taas presyo sa mga basic necessities and prime commodities. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.